Nauwi sa enkwentro ang paghuli sa isa sa mga wanted na hitman sa Calabarzon. Ang suspect na naghagis pa ng granada patay nang makipagbarilan sa mga pulis. Ang maksyong tagpo tinutukan ni John Consulta. Exclusive. Agad pinalibutan ng Calabarzon Police ang bahay na ito sa Calamba, Laguna para isilbi ang 4 na warrant of arrest sa kanilang target na isa umanong gun for hire. Pagpasok sa bahay, kinailangan pang ilabas sa kwarto ang isang bata. Maya-maya lang, biglang nagulat ang mga pulis nang makitang may inihagis na granada sa kanila. Sa kabutihang palad, hindi ito pumutok, pero ilang saglit pa, nakarinig na ng putok ang mga pulis. Dito na tumambad ang isang lalaki na may hawak na baril. Nang maramdamang may pulis sa kanyang likod, pumunta siya sa kaliwa at pinutukan ang arresting officer. Nung nakarinig kami ng putok ng baril, sir, nag-quick pick kami, sir, dumula doon sa pinagtukomera namin. And then nakita namin, sir, yung lalaki, nakatalikod, biglang humarap, sir. Pagharap ko sa amin, pinutukan kami, sir. Doon ako sumabay ng putok, sir. Kasi almost 3 to 5 meters lang, sir, ang pagitan namin, sir. Nung nandun kami sa loob, sir. Sobrang lapit. Yes, sir. Napakalapit, sir. Patay ang 30 anyos na lalaki na isa sa most wanted ng Region 4A dahil hitman umano ng isang criminal group na nag-ooperate sa Laguna. Nakita nilang hindi pumutok yung granada is yun naman yung pagbuga ng putok galing doon sa suspect natin at yun nga nagkaroon ng enkwentro. Itong suspect natin is merong siyang 4 na warrant of arrest, 2 murder at saka 2 attempted murder. Allegedly, isa ito sa mga gun for hire. Dumating sa lugar ang EOD ng Calabarzon Police para i-recover ang di pumutok na granada. Nakuha rin ang baril na ginamit ng suspect sa pamamaril. Isa sa ilalim sa ballistic examination ang baril na na-recover sa suspect para matukoy kung nagamit ito sa ibang shooting incident sa rehiyon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Binabantayan ng Agriculture Department ang mataas na presyo ng manok dahil sa ilang ulat na may mga nananamantala. Habang ang maximum suggested retail price naman sa kanilang baboy, isa lang daw sa bawat 4 na nagtitinda ang nakasusunod. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mas murang pamalit sana sa karning baboy at baka ang manok. Pero sa monitoring ng Department of Agriculture, aabot sa 250 pesos ang kada kilo nito ngayon. Sa Kamuning Market, 220 pesos ang kilo ng buong manok at 240 kung choice cuts. 5-10. Yung taas. Pero ang manok maganda naman kasi tataas, mabilis din bumaba. Kalahati na lang muna. Lalagyan na lang namin ng maraming sabaw para magkasya. Ayon sa DA, mahal pa rin ang feeds o patuka sa manok. Mahal pa rin ang production natin ng mais and we're only producing about 60% of what we need. So karamihan pa rin yan ay imported. Pero may ibang nagtitinda raw na sobra-sobra ang patong sa presyo. Kaya raw may mga surprise inspection ng DA. Yung presyo naman nun, kagaya sa baboy, merong nananamantala na konti. Mas importante sa amin yung prevailing prices eh. Yung prevailing nasa 200 to 20. Ang karneng baboy, mahal pa rin lalo't marami pa rin ang hindi nakakasunod sa maximum suggested retail price na 380 pesos per kilo sa liempo at 350 pesos per kilo sa kasim at pigi. Ayon sa Department of Agriculture, mula na ipatupad ang maximum SRP sa presyo ng baboy noong March 10, nasa 25% pa lang ng mga retailers ang nakakasunod dito. Hanapin nila kung saan ang gagaling ang taas. Kasi hindi mo rin naman masisising mga bumibiyahe. Mahal ang gasolina, matraffic. Ang ilang isda sa Jensen Public Market, gaya ng tuna, galunggong at matambaka, patuloy ang pagtaas ng presyo. Sabi ng mga tindera, mataas din ang bigay sa kanila ng mga supplier. Pagdating sa bigas, iniulat ng DA na nasa mahigit 600,000 metric tons pa lang ang ating inaangkat mula nitong Enero. Mas mababa kumpara sa 1.2 million metric tons na inimport sa unang 3 buwan ng 2024. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.
Kahandaang maglingkod at pagsasantabi ng pansariling interes ang ilan sa mga binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng matataas na opisyal ng Philippine Army. Siniguro naman ng Defense Department na nanatiling tapat ang sandatahang lakas sa chain of command at sa saligang batas. Narito ang aking pagtutok. The challenges demand greater adaptability, greater discipline, and further commitment to the nation's security and progress. And yet, through all this, the Philippine Army has never wavered. Pagpuri ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine Army na nagdiwang na ika-128 anibersaryo. Sabi pa ng Pangulo sa kanyang talumpati, kailangan maglingkod ng gobyerno na may integridad sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bansa. Walang binanggit na partikular na isyu ang Pangulo, pero sinabi niya ito sa gitna ng sigalot sa politika sa bansa, kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. When peace and order are in place, we can pursue knowledge, we can work towards prosperity, and we can contribute to our country's progress. To achieve this, the government must lead by example. We strive for a government that listens, that acts and serves with integrity. That is the only way to rise above adversities and move forward as a people. Ayon sa Pangulo, kailangan ding mas iakma ng Philippine Army ang kanilang kakayahan sa mga nagbabagong hamon. Ang tunay na sukatan ay ang kahandaang isantabi ang sariling interes para mas mataas na layunin. Bagamat iba-iba tayo ng papel na ginagampanan, dapat mangibabaw ang ating adhikaing bumuo ng mas nagkakaisa, mas makatarungan at tunay na mapayapang bansa. Ibinida rin ng Pangulo ang mga benepisyo ng AFP officers at personnel tulad ng pagtaas ng kanilang subsistence allowance. Pagsiguro ng liderato ng Philippine Army, nananatili silang handang ipagtanggol ang bansa at protektahan ang ating soberanya mula sa lahat ng banta, mula man sa loob o labas ng bansa. Tiniyak din ng Defense Department na nananatiling tapat ang sandatahang lakas sa saligang batas. It has never been unsolid, and I have no reason to doubt that they will remain professional and they will follow their duty according to the Constitution, and civilian supremacy remains. Matapos ang 2 linggong magkakasunod na rollback, posible po ang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. At sa tansya ng kumpanyang Unioil, posible ang hanggang pisong pagtaas sa kada litro ng gasolina, habang 20 hanggang 40 sentimo naman sa kada litro ng diesel. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, ilan sa madahilan nito ang tensyon dahil sa missile strikes ng Amerika sa Yemen, ang paglabas ng fiscal stimulus measures ng China, at pagkabig sa inventaryo ng petrolyo sa Amerika. Mga kapuso, 3 weather systems ang nagpapaulan ngayong araw ayon sa Pag-asa. ITCZ o Intertropical Convergence Zone ang nagdadala ng panakanakang pagulan at thunderstorms sa southern Palawan at Barm, lalong-lalo na sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Nagpapaulan din ngayong araw ang Northeast Monsoon o Amihan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Easterlies naman ang nagpaulan sa natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to intense rains bukas sa ilang coastal area sa Albay at Sorsogon. Light to heavy rains naman ang posibleng maranasan sa Northern Samar, Negros Occidental, Southern Leyte, Bohol, Misamis Oriental, Davao Oriental, Zamboanga del Norte at Sulu. Posible ring makaranas sa pagulan bukas ang Metro Manila.